Ang tren ang pinakapangunahing transportasyon ng ating bansa, kaya hindi ito maikakaila. Ito ang isa sa mga pinagtuunan ng ating Pangulong Duterte na pagandahin at palawakin ang operasyon ng mga tren tulad ng MRT, LRT at PNR. Kaliwat ka ng mga magagandang balita ang maririnig at mapapanood natin sa telebisyon at sa social media dahil sa malaking pagbabago sa ating transportasyon. May kasabihan tayong mga Pilipino, kahit baguhin at pagandahin ang isang bagay, hindi magbabago at mawawala ang mga alaala para dito, tulad sa LRT, MRT at PNR. Halina't samahan niyo ako kabayan na balikan ng mga di makakalimutang pangyayari na naganap sa loob ng maraming taon sa ating train transportation. Pero bago ang lahat kabayan, kung bago ka lang sa aking channel at nagustuhan mo ang ating video, please like and share and also subscribe sa ating channel para updated ka sa mga video na aking i-upload. Hindi bababa sa 38 pasahero ang nasugatan na mag-overshoot sa Riles ang isang tren ng Metro Retail Transit 3 o MRT3 sa stasyon ng Taft Avenue sa Pasay City noong August 13, 2014, bandang hapon, araw ng Miyerkules. Ang mga nasugatan na pasahero dahil sa impact ay agad sinugod sa San Juan de Dios at Pasay General Hospital. Ayon kay Superintendent Florencio Tedioso Ortela, ang hepe ng Pasay Police noon, ang nasabing sumalpok na tren ay naunang nasiraan sa istasyon Magallanes at naging mono-operational. Ay tinulak ng isang operation ng train patungo sa Taft Avenue, ang huling istasyon ng linya ng MRT. Sinabi ni Hernando Cabrera na dating spokesman ng Metro Rail Transit 3. Habang tinutulak ng pangalawang tren ang una, naputol ang coupler sa pagitan ng dalawa, dahilan upang bumangga ang unang tren sa metal stopper na nagbigay daan na masira at makalagkad ng tren ang metal na riles sa dulo ng istasyon at tuluyang tumama sa poste. And were rushed to the various hospitals in the city. DOTC Secretary Emilio Abaya explained how the crash happened. Lumabas dito sa trend. Yun ang gusto malaman ng probinsya. Well, yun ang iimbestigahan. Properly coupled ba yung mga trend? Diba? May procedure na i-check bago itulak kung properly nakadikit at naka-engage yung dalawa. Yung bilis pa ng pagkatulak ay ayon ba sa 15 kilometers per hour or napabilis at sumobra? Yung driver na nakasakay sa tinutulak na tren, bakit hindi niya i-grenade kung alam niyang mabilis siya o tatama na siya? Nagka-technical problem muna yung pinakain. Definitely, kasi na-stall. Kasi kung hindi siya tumigil, walang need na mag-push. So, punta natin yun, sir, kung ano po yung bunot tulad yan. Yung pupugat na yun, bago tumigil yung trend. Power ba? Wala pa. Hindi Okay. pa na-report sa. So let's give the engineers investigating some time. Ano sa palagay nyo kabayan? Ito ba ay human error? O talagang may pagkukulang ang pamunuan ng MRT3 sa nangyaring insidente? I-comment ang inyong mga opinion sa ibaba upang malaman namin. Ang PNR train marahil ay isa sa maituturing natin pinakadelikadong lugar na dapat mong iwasan at tambayan. Gawing palaruan, lalo na sa mga bata,
dahil segundo lang ay maaaring tungkunin ang iyong buhay dahil ang sasakyang ito ay hindi ka hihintuan sa oras na ito ay tumakbo na sa lilis na bakal. Ang sunod nating kwento ay nangyari noong September 22, 1997. Isang tren ang nag-crash at nagkayupi-yupi dahil sa lakas ng impact nito. Ito ay nangyari sa Barangay Puli sa Muntinlupa. Sinubukan kong maghanap ng impormasyon sa internet sa nangyaring insidente. Tanging isang video lang ang aking nakita. Tila ba na walang masyadong impormasyon ang naitala dito na labis kong pinagtataka na marahil ang may tinatago ang mga nakaupo noon sa pamahalaan pati na sa pamunuan ng PNR. Pagbangga namin dun sabi ko, Diyos ko po, pag Diyos ko po, itigtas mo po kami lahat. Bumangga na ako kami. Ang lakas! Meron bang mga pasayro sa taas doon sa may bubuan? Buti yun, nagtalunan na yun Nagtalunan yun sa taas? Kasi wala silang Oo. Tumaluno sila, kami ang kawawa nasa gitna kami. Ilan kayo doon sa pagod Dami. Ha? Ang dami, May punong-puno yun? Punong-puno talaga. So, ibig ko sabihin, overload yung karga? Oo. Overload din sila? Hanggang bubong na Hanggang bubong? Preno nila doon sa car na bumangga, yun ang putol. Mga maluluwag ang pagkakapit. Ayun, may isa. Ito. Bali dito siya. Siguro mo. Patay na ko. Patay na ko. Turo nyo. Pagkakuha na naiwan. Yan, turo nyo. Dilaan nyo. Ang naturang tren ay isang locomotive 510 model na galing Calamba na patungong Maynila. Ayon sa mga impormasyon na aking nakalap, ang naturang tren ay overloading dahil may mga taong nakasakay sa taas ng bubong nito. Ang nasabing sanhi ng pag-crash nito ay ang nasabing air brake ng tren. Kaya naging mistulang nagkayupi-yupi at na-injured at may namatay na pasahero. Condolence po sa mga namatay ng naturang tren. Habang kinukunita ng buong bansa ang araw ng kabayanihan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, isang pangyayari ang hindi inaasahan noong December 30, year of 2000. Ang LRT station ay kalimitang maraming pasahero, lalo na pagpapalapit na ang bagong taon, at talagang itinoon ito ng mga teroristang Abu Sayyaf na gumawa ng isang terrorist attack sa iba't ibang panig ng bansa. Isa na nga rito ang LRT station sa Blooming Street na kung saan isang bombo ang inilagay sa harapan ng bagon. Halos 9 na katawang namatay sa pagsabog at hindi bababa sa 40 ang sugatan.
Mga kabataan at nakatatanda, ang karamihan ang sakay ng nasabing bagon na talagang maaawa ka at isusumpa mo ang mga taong nasa likod nito, lalo marahil ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Ang nasabing insidente ng pag-atake ang pinakamalalang nangyari sa kasaysayan sa ating train transportation. Kaya agad inutos ng ating pamahalaan na higpitan ang seguridad sa mga istasyon ng tren na mapapansin sa kasalukuyan. Kung tatanungin kita kabayan sa ating kasalukuyang kalagayan ng transportasyon para sa mga tren, ano ang iyong opinyon? Ikaw ba'y nasisihan o di nasisihan sa pinapairal na security ngayon ng ating government? I-comment ang iyong sagot sa ibaba. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa muli nating pagkikita sa isa namang episode ng Kaalaman. We are now conducting or we are swabbing the portion of the bench where the bomb were allegedly placed to determine the presence of explosive residue, in particular nitrates.